Bakit parang may kulang? Tanong ni Ira sa sarili habang nakatitig sa salamin. Suot niya ang isang eleganteng pulang dress. Nakahanda para sa anniversary dinner nila ng nobyo niyang si Mike. 4 na taon na silang magkasama. Komportable, masaya, at puno ng plano para sa hinaharap. Pero sa likod ng lahat ng iyon, may isang bahagi ng pagkatao niyang hindi pa rin niya lubos na nauunawaan. Dumating si Mike, may dalang rosas, pabirong hinalikan siya sa pisngi, at may dalang masayang balita tungkol sa bagong promotion niya sa trabaho. Ngumiti si Ira. Oo, masaya siya. Dapat masaya siya. Pero bakit sa bawat yakap ni Mike, pakiramdam niya ay parang yakap ng matalik na kaibigan lamang ang kanyang nararamdaman. Sa isang event ng kaibigan, nakilala ni Ira si Ray. Magulo ang buhok nito. Nakasuot lang ng simpleng t-shirt at maong na pants. Pero may kakaibang tindig. Palaban, pero may lambing. Isa itong visual artist. Palangiti at punong-puno ng kasiningan ang mga kilos. Una silang nagkatinginan habang sabay silang kumuha ng wine sa mesa. Isang simpleng high lang ang binigkas ni Ray. Pero ramdam ni Ira ang kakaibang kabog sa dibdib niya. Mula sa saglit na pakikipag-usap ay naging gabi ng palitan ng kwento, ng tawanan, ng pagtinginang lumalalim. Wala namang masama. Babae rin si Ray. Isang bagong kaibigan, di ba? Pero nang pauwi na si Ira, nasa isip pa rin niya ang ngiti ni Ray. Pati na ang paraan ng pagtitig nito. Prangka, pero parang nakikita ang kaluluwa niya. Mula sa simpleng palitan ng messages, naging araw-araw na ang komunikasyon nila. Umaga pa lang, may good morning beautiful na mula kay Ray. Tuwing gabi, sabay silang nagvi-video call. Minsan, hanggang makatulog na si Ira habang kausap ito. Hindi niya sinabi kay Mike. Hindi niya rin maintindihan kung bakit ayaw niyang sabihin. Walang kailangang patunayan. Walang kailangang itago. Hanggang sa isang gabi, inaya siya ni Ray sa exhibit nito. Gusto kong ipakita sa'yo ang art ko. Sa'yo ko gustong unang ipakita bago sa lahat. Dumating si Ira sa studio ni Ray. Maliit lang, puno ng canvas at may amoy ng pintura. Tahimik lang silang naglakad habang pinapakita ni Ray ang mga gawa niya. May isang painting na hindi niya mapigilang tingnan. Isang babae, nakapikit, parang may tinatago. Pero kitang-kita ang lungkot sa kanyang muka. Bakit siya malungkot? Tanong ni Ira. Sumagot si Ray, kasi ayaw niyang sabihin kung sino siya talaga. Tumahimik si Ira. At sa katahimikan, dahan-dahang lumapit si Ray. Humawak sa pisngi niya. Hindi siya umalis. Hindi siya umatras. Sa halip, napapikit siya. At sa unang pagkakataon, isang mainit, mahinang halik ang dumapo sa kanyang labi. Sorry, bulong ni Ray pagkatapos ng halik. Pero si Ira, hindi nagsalita. Hindi siya umalis. Sa halip, siya ang muling humalik. Mas mahaba, mas totoo. At doon, sa pagitan ng mga canvas at pintura, nahulog sila sa isang gabing hindi inaasahan. Hindi ito plano ni Ira. Hindi ito nangyari dahil sa alak o kagustuhang tumakas. Naganap ito dahil sa damdaming. Damdaming ngayon lang niya hinayaang lumabas. Nang mahubad ang bawat piraso ng kanilang damit, kasama ring nahubad ang takot, ang alinlangan at ang tanikala ng mga inaasahan ng iba. Walang nagsalita habang dahan-dahang pinagtagpo ang kanilang mga katawan. Tanging paghinga, halik at haplos ang naroon. Lahat totoo. At sa pagitan ng mga pag-ungol at mahigpit na yakap, doon sa unang pagkakataon,
Naramdaman ni Ira na buo siya. Kinabukasan, mag-isa si Ira sa kanyang silid. Nakatitig siya sa kisame. Suot pa rin ang oversized shirt ni Ray. Pinakiramdaman niya ang puso niya. Hindi ito takot. Wala rin itong panghihinayang, kundi kapayapaan ang nararamdaman niya. Pero kasabay ng kapayapaan ay ang bigat ng realidad. Hindi niya pwedeng itago ito habang buhay, lalo na kay Mike. Tumawag si Mike, masigla ang boses. Nag-aaya ng lunch. Pinilit ni Ira ngumiti at sumagot ng sige. Pero sa loob-loob niya, alam niyang hindi na ito gaya ng dati. Sa restaurant, nakatingin si Mike sa kanya habang siya'y tulala. May problema ba tayo? Tanong nito. Napakunot ang noo ni Ira. Gusto niyang sumagot ng wala, pero hindi niya kayang magsinungaling sa sarili niya. Mike, simula niya. Mahina ang tinig. Pwede ba tayong mag-usap ng masinsinan? Sa isang park, tahimik silang naupo sa ilalim ng puno. Walang ibang naririnig kundi ang ihip ng hangin at kaluskos ng mga dahon. May gusto akong sabihin, simula ni Ira. Alam kong masasaktan ka at ayokong gawin to, pero kailangan. Huwag mo na akong paikutin, Ira. May iba na ba? Diretsong tanong ni Mike. Tahimik. Si Ray ba? Napatingin si Ira sa kanya. Gulat. Paano mo? Pakiramdam ko, matagal ko nang nararamdaman na unti-unti ka nang nawawala sa akin. Sagot ni Mike. Bahagyang nanginginig ang tinig. Akala ko, lalaki. Ni ako nga, hindi ko rin agad alam. Bulong ni Ira. Pero nung nakilala ko siya, parang nagising ako. Parang ngayon ko lang nakilala ang sarili ko. Hindi umayak si Mike, pero ramdam ang sakit sa mga mata niya. Hindi ako galit, ani Mike. Mahinahon. Masakit, oo. Pero, siguro nga, hindi kita lubusang kayang mahalin kung hindi mo pa rin kilala ang sarili mo. Makalipas ang ilang linggo, muling nagkita sina Ira at Ray sa isang maliit na cafe. Tahimik lang si Ray sa umpisa. May halong pag-aalangan. Sorry kung naipit ka sa gulo ng buhay ko, sabi ni Ira. Pero ngayon, malaya na ako. At kung papayag ka, gusto kong piliin ka. Nang buo, nang walang pagdadalawang isip. Hindi nagsalita si Ray. Tinitigan lamang siya. Tapos ay lumapit. Hinawakan ang kanyang kamay. Wala akong hinihingi, kundi katotohanan lang, Ira. At kung iyan na yon, ako'y sayo. Sa gabing iyon, nasa apartment ni Ray, si Ira. Nagsindi sila ng kandila, nagluto ng simpleng pagkain, at nagkwentuhan habang umuulan sa labas. Walang halong pangamba ang gabi na yon. Sa halip, puno ng paglalambing at pag-unawa. Sa katahimikan ng gabi, lumapit si Ray at hinawakan ang buhok ni Ira. Sigurado ka ba? Tanong ni Ray. Ngayon pa lang ako naging ganito kasigurado. Sagot ni Ira. At muli silang naghalikan. Hindi ito kasing bigla ng una. Ngayon, may pagtanggap, may kabuuang damdamin. Habang unti-unting nalalaglag ang kanilang mga saplot, mas naging totoo ang bawat halik, bawat haplos. Naupo si Ray sa kama. Hinila si Ira palapit, habang ang mga labi nila'y naglalakbay sa isa't isa. Hinayaan nilang sabay silang matunaw sa init at lambing. Wala nang takot, wala nang hiya, walang pagdududa. Ang ganda mo, bulong ni Ray, habang hinahaplos ang hubad na likod ni Ira. Ngayon lang ako nakaramdam ng ganito, mahal. Sagot ni Ira. Sa muling paglalapat ng kanilang mga katawan, naghilom ang mga sugat. Natanggal ang mga maskara at buong pagkatao ni Ira ay natanggap.
Hindi bilang babae na kapwa babae din ang gusto, kundi bilang taong nagmamahal ng buong katotohanan. Ilang linggo pa ang lumipas. May ilang kaibigan na lumayo, may ilang nangutya, pero mas marami ang umunawa, mas marami ang yumakap. Dumating sa punto na ipinakilala na ni Ira si Ray sa pamilya niya. May katahimikan sa umpisa, pero nang makita ng mga magulang niya kung paano siya ngumiti habang kahawak ang kamay ni Ray, unti-unti silang naniwala. Ito ang taong nagpapasaya sa anak nila. Habang magkahawak kamay sina Ray at Ira sa isang bench sa tabing dagat, muling tumingin si Ira sa mga alon. Naalala niya ang mga tanong sa simula. Bakit parang may kulang? At ngayon, alam na niya ang sagot. Ang kulang ay hindi si Mike, hindi ang relasyon na matagal niyang pinilit. Ang kulang ay katotohanan, ang pagtanggap na iba ang tibok ng kanyang puso. Hindi niya sinadyang magmahal ng babae, pero nang dumating si Ray, hindi niya iyon itinanggi. Ang totoong pagmamahal ay hindi nasusukat sa kasarian, nasusukat ito sa katapatan sa sarili. At sa unang pagkakataon, buo na siya. Thank you for watching. Please don't forget to like and subscribe. Bye.